Dear Ate Chi, ako nga pala si Alona, 20 taong gulang, dalaga. Tahimik lang ako madalas, lalo na mula nang umalis si Mama papunta sa Dubai. Ang dahilan, para daw matususan ang pag-aaral ko, para may pagawa ang bahay namin sa probinsya. Pero hindi ko alam, kasabay ng pag-alis niya, doon din pala magsisimula ang isang kasalanang hindi ko inaakalang magagawa ko. Kasama ko ngayon sa bahay si Tito Greg, ang pangalawang asawa ni Mama. 5 taon na silang kasal. At masasabi kong mabait naman si Tito. Noong una. Matangkad siya, maitim, pero malakas ang dating. Yung tipong parang may aura ng authority. Siguro dahil dati siyang sundalo. Malalim ang boses, laging mabango kahit pawisan. At kapag ngumingiti, may halong karisma na hindi mo agad makakalimutan. Alona, may pagkain sa mesa. Kumain ka muna bago mag-aral, sabi niya habang inaayos ang kurtina sa sala. Sige po, Tito. Salamat. Mahina kong tugon. Simula nang umalis si Mama, parang siya na rin ang naging tatay ko rito. Pero habang tumatagal, napapansin ko may mga malilit na pagbabago sa kilos niya. Noong una, normal lang. Simpleng tanong kung kumain na ako o kung kailangan ko ng pamasahe. Pero nitong mga huling linggo, naging iba na. Isang gabi, naglalaba ako sa labas. Gabi na at basa pa ang damit ko. Lumapit siya. Alona, giniginaw ka na. Halika na rito sa loob, sabi niya, sabay abot ng tuwalya. Okay lang po ako, Tito. Konti na lang to. Sige na, baka magkasakit ka. Ayokong magalit ang nanay mo pag uwi niya. Sabay ngiti na may halong titig na parang may iba pang ibig sabihin. Hindi ko agad yun binigyan ng kahulugan. Pero nang mapansin kong tumatagal ang titig niya sa akin, lalo na kapag nakatapis lang ako ng tuwalya o kapag nagsusuot ako ng pambahay na manipis, doon na ako nagsimulang kabahan. Minsan, habang nagluluto ako, napansin kong nakatayo siya sa likod ko. Hindi siya agad nagsalita. Ramdam ko lang yung init ng hininga niya sa batok ko. Marunong ka na talagang magluto, Alona, bulong niya. Tinuruan po kasi ako ni Mama dati. Magaling ka. Ang swerte na magiging asawa mo balang araw. Napakapit ako sa sandok. Bakit ganun ang tono niya? Hindi na siya parang ama. May halong init sa boses niya, yung hindi ko maipaliwanag. Simula noon, naging mailap ako. Pero mas lalo siyang naging malambing. Kapag may bisita, sweet siya bilang ama. Pero kapag kaming dalawa lang sa bahay, iba na. May halong pagtingin na hindi na dapat. Isang gabi, habang nanonood kami ng TV, biglang nag-brown out. Tahimik lang kami. Naririnig ko lang yung tik-tak ng wall clock at hinga naming dalawa. Maya-maya, nilapitan niya ako para ayusin daw ang kumot ko. Alona, giniginaw ka ba? Hindi po, okay lang po ako. Bakit nanginginig ka? Siguro po kasi madilim. Huwag kang matakot, nandito naman ako. Ramdam ko yung kamay niyang dumampi sa braso ko. Mabagal, walang sinabi, pero alam kong may kakaibang ibig sabihin ang bawat galaw niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakatayo. Parang natigilan ako sa sandaling iyon. Parang may parte sa akin na takot, pero may parte ring curious. At doon nagsimulang magulo ang isip ko. Kinabukasan, parang walang nangyari.
Pero hindi ko makalimutan yung tingin niya nung gabing yun. Yung tingin ng isang lalaking hindi na nagtatago ng gusto niya. "Alona," sabi niya habang nag-aalmusal kami. "Ang ganda mo ngayong umaga ah. Bagong ligo?" "Ha? Opo." "Ingat ka sa labas. Maraming lalaki ngayon. Baka may makaisip kumuha sa'yo." "Hindi naman po ako ganun kaganda, tito." "Kung alam mo lang." Nang marinig ko yun, parang may kung anong tumutusok sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutunaw. At doon nagsimula ang lihim naming tahimik na laro ng titik at tukso. Pagkatapos ng gabing iyon na nag-brown out, hindi na ako mapakali. Araw-araw, parang may mga mata na laging nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung paranoia lang ba ito o talagang si Tito Greg ay nagsisimula ng lumampas sa dapat. Lunes ng umaga, maaga siyang umalis para mag-ayos ng motorsiklo sa garahe. Pagbaba ko mula sa kwarto, suot ko lang yung lumang duster ni Mama. Medyo manipis na kasi luma na. Narinig ko siyang tumigil sa ginagawa niya nang mapansin ako. "Alona, gising ka na pala. Ang aga mo ah." "May project lang po sa school. Kailangan kong tapusin." "Ganun ba? Ang ganda mo sa ganyang ayos. Parang si Mama mo. Noong una ko siyang nakilala. Parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mahihiya. Pero hindi ko rin nagawang tumingin sa kanya ng diretso." "Tito, kape po gusto nyo?" "Sige iha, salamat." Habang nagtitimpla ako ng kape, ramdam kong nakasunod pa rin ang tingin niya. Nang iabot ko sa kanya ang tasa, halos pagdikit ang kamay namin. Mainit. Matagal bago siya bumitaw. "Salamat ha. Ang lambot ng kamay mo." "Tito, wala lang. Naalala ko lang si Mama mo. Pareho kayong maalaga." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero ang boses niya, mabagal, may diin, may halong tinig ng lalaking parang may binabalak. Simula noon, mas naging madalas ang mga ganitong sandali. Simpleng haplos sa balikat kapag naglalaba ako. Pag-aalok na sabay kaming manood ng TV sa gabi. At minsan, yung pag-upo niya ng sobrang lapit sa sofa, hanggang sa halos magkadikit na ang tuhod namin. Nung una, lumalayo pa ako. Pero habang tumatagal, parang nasasanay na ako. Parang gusto ko na rin maramdaman yung atensyon na ibinibigay niya. Siguro dahil matagal na akong hindi nakakatanggap ng ganitong lambing, simula nang umalis si Mama. Isang gabi, nagaya siyang manood ng pelikula. Komedyang Tagalog lang daw, pampawala ng lungkot. "Alona, dito ka na. Ang layo mo naman. Hindi mo kita ang screen," sabi niya. Sabay tapik ng pwesto niya sa tabi niya. "Dito na lang po ako, tito. Okay lang po ako rito." "Sige na. Wala naman akong gagawing masama sa'yo." Huminga ako ng malalim. Lumipat ako sa tabi niya. Tahimik lang kami habang tumatakbo ang pelikula. Pero sa bawat tawa niya, ramdam ko ang init ng braso niyang dumidikit sa akin. Hanggang sa maramdaman kong tumampi ang kamay niya sa aking buhok. "Ang bango mo palagi, Alona," mahina niyang sabi. "Ha? Bagong ligo lang po kasi ako, tito." "Ganun ba? Ang bait mo talaga. Ang swerte-swerte ng Mama mo." Hindi na siya lumayo. Ramdam ko na yung kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Yung tipong pareho naming alam na may mali, pero walang gustong umalis. Pagkatapos ng pelikula, tumayo ako para umakyat sa kwarto. Pero bago pa ako makalayo,
tinawag niya ako. Alona. Po? Wala lang. Ingat ka lang palagi ha. Huwag ka masyadong lalabas. Mahirap na ngayon. Opo, tito. Sige po. Good night po. Pero yung good night na yon, may kasamang ka ba? Kasi pagtalikod ko, ramdam kong nakasunod pa rin yung mga mata niya. At sa bawat hakbang ko papunta sa kwarto, parang naririnig ko pa rin yung mahinang buntong hininga niya sa sala. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero habang kumakain kami ng agahan, napansin kong binuksan niya ang cellphone niya at tinitignan ng mga lumang larawan. Isa roon, si mama at ako. Yakap-yakap niya ako nung bata pa ako. Tahimik lang si tito. Pero napansin ko yung kamay niyang nakakuyom. Saka mahina niyang sabi, "Ang swerte ko talaga sa pamilya niyo." May lungkot sa tinig niya. May halong init at pangungulila. At doon ko unang naramdaman ang isang bagay na ayaw kong aminin. Parang natatakot akong mawala siya. At sa takot na iyon, unti-unti kong nakalimutan kung ano ang tama. Ang mga simpleng titig ay naging tagpo ng lihim na emosyon. At ang mga gabi naming magkasama sa ilalim ng iisang bubong ay nagsimula ng maging delikado. Pagkalipas ng ilang linggo, tila wala pa ring nagbabago sa takbo ng buhay namin ni Tito Greg. Pero sa totoo lang, lahat ay nagbago na. Hindi ko na siya kayang tignan ng matagal. Kasi bawat titig niya, may kasamang tanong na ayokong sagutin. Isang gabi, sobrang tahimik ng buong bahay. Naka-off ang TV. Nakahiga ako sa sofa. Nagre-review para sa exam. Si Tito naman, abala sa pag-aayos ng lumang cabinet sa sala. Naririnig ko ang lagaslas ng mga gamit at kuluskos ng kahoy. "Alona," tawag niya. "Po?" Pahiram ng flashlight. Hindi ko makita yung tornilyo. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Nakatapis lang siya ng tuwalya sa leeg. Pawisan. Halatang galing sa labas. Habang tinatapat ko ang ilaw sa kanya, napansin kong ang lapit namin. Halos magdikit ang braso namin. "Diyan lang. Ayan. Salamat." "Okay lang po, Tito." "Buti na lang nandito ka. Kung ako lang siguro, sira na tong cabinet." Napangiti ako. "Hindi naman po siguro. Madali lang naman po yung gawin." Tumingin siya sa akin. Sandali lang, pero matagal para sa pakiramdam ko. "Alona, alam mo, minsan naiisip ko, dalaga ka na. Hindi ko namalayan." Hindi ko alam kung paano sasagot. Tumawa lang ako ng mahina. "Normal lang po yun. 3 taon na rin akong college." Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata. "Parang kahapon lang, lagi kang nakadikit sa nanay mo. Ngayon, halos ikaw na lang ang kasama ko rito." Tahimik. Parang huminto ang oras. Ramdam kong may gusto pa siyang sabihin, pero pinigilan niya. Lumayo ako ng kaunti, sabay sabing, "Tito, baka gusto niyo pa ng tubig?" Tumango siya. "Sige." Habang inaabot ko ang baso, sumabay ang kamay niya sa akin. Hindi sinasadya, pero tumagal. Pareho kaming hindi agad bumitaw. Narinig ko ang mahinang hinga niya bago siya tuluyang kumilos palayo. "Pasensya ka na ha," mahinang sabi. "Okay lang po." Pero habang naglalakad ako pabalik sa sofa, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil may kung anong kakaibang init na gumapang
sa loob ko. Kinabukasan, tila walang nangyari. Siya, maaga na namang nagising, nagwawalis sa labas. Ako naman, nagluto ng almusal. Pero habang kumakain kami, pareho kaming iwas sa tingin. "Alona," sabi niya bigla. "Salamat ha. Kung wala ka rito, siguro ang lungkot ko na." "Wala yun, tito. Andito lang naman ako palagi." "Alam mo, kung minsan naiisip ko, ikaw nang dahilan kung bakit nakakaya ko pang ngumiti." Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung papaano ko uunawain yung sinabi niya. Pero alam kong may ibig sabihin yon, nalampas sa pagiging mag-ama sa batas. "Tito, wag niyo pong sabihin yan. Baka iba pa isipin ni Mama kapag nalaman." "Siyempre, hindi ko naman sinasabi sa kanya. Pero totoo yun, Alona. Tahimik na ang bahay kapag wala ka. Parang walang buhay." Tumingin ako sa plato ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon, ako mismo ang nahiya sa nararamdaman ko. Makalipas ang ilang gabi, nagkwentuhan kami sa sala. Simpleng usapan lang tungkol sa buhay ni Mama sa abroad. Pero habang nagsasalita siya, napansin kong lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung sadya o hindi. Pero bawat sandaling dumadaan, mas lalong sumisikip ang dibdib ko. "Alona," mahina niyang sabi. "Minsan, naiisip mo ba kung anong pakiramdam ng lagi kang mag-isa?" "Siguro po, nakakalungkot. Pero, nasasanay din siguro." "Hindi madali. Lalo na kung may taong gusto mong makasama, pero alam mong hindi pwede." Tumigil siya doon. At yung mga salitang iyon, diretso sa puso ko. Para bang may pinangalanan siyang damdaming matagal ko nang tinago, pero hindi ko kayang sabihin. Hindi ko alam kung sinong nauna, pero namalayan ko na lang magkalapat ng mga labi namin. Alam kong mali, pero hindi ko na din napigilan ang damdamin ko. At doon nangyari ang hindi dapat mangyari sa amin. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nagawang tumutol. O baka dahil ginusto ko din. Pagkatapos ng gabing iyon, halos hindi na ako makatulog. Tuwing naririnig ko ang yabag niya sa labas ng kwarto ko, nagigising ako. Hindi ko alam kung dahil natatakot ako o dahil may inaasahan akong hindi ko dapat asahan. Hanggang sa isang gabi, narinig kong dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa sala. At sa gitna ng katahimikan, ang tanging narinig ko ay ang mahinang bulong niya mula sa ibaba. "Patawarin mo ako. Kung minsan, nakakalimot akong ama mo lang ako sa mata ng mundo." Napaiyak ako ng tahimik. Hindi ko alam kung dahil sa takot, sa hiya, o sa katotohanang may bahagi rin sa akin na nakakaintindi sa kanya. At doon nagsimula ang lihim naming hindi kailanman nabanggit. Walang salita, walang pangako, pero bawat araw may kasamang bigat na hindi na maitatago. Simula nung gabing iyon, nag-iba na ang ihip ng hangin sa bahay namin. Tahimik pa rin kami ni Tito Greg. Pero sa bawat kilos, sa bawat tinginan, may bigat na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang bawat araw, may halong takot at pagsisisi na ayaw kong aminin. Lumipas ang mga linggo, at unti-unti kong nararamdaman na may kakaiba sa katawan ko. Madaling araw akong nagigising. Masakit ang ulo, parang pagod kahit walang ginagawa. Isang beses, habang naghuhugas ako ng plato, bigla akong nahilo.
Akala ko gutom lang. Pero hindi na nawala ang pakiramdam na parang may mali. Tito, baka po may gamot kayo sa hilo. May sakit ka ba? Tanong niya. Halatang nag-aalala. Hindi po siguro. Baka pagod lang. Ngumiti siya. Pilit. Pero bakas sa mga mata niya ang kaba. Marahil pareho na kaming may hinala. Pero ayaw naming pag-usapan. Kinabukasan, habang wala siya, lumabas ako at dumiretso sa health center. Hindi ko alam kung anong mas matindi. Ang kaba sa dibdib ko o ang hiya sa sarili ko. Habang hinihintay ko ang resulta, pinipigilan kong umiyak. At nang sabihin ng nurse ang mga salitang, "Positive iha," para akong binagsakan ng langit at lupa. Parang lahat ng kasalanan ko bumalik sa akin ng sabay-sabay. Pag-uwi ko, nakaupo si Tito sa sala. Nakatingin sa lumang larawan naming tatlo. Si Mama, siya, at ako. Pagtingin niya sa akin, alam ko na. Naramdaman na rin niya ang sagot kahit wala pa akong sinasabi. Alona. Tito, saan ka galing? Tito, galing akong health center. Nakita niya ang hawak kong pregnancy test kit. Doon na tumulo ang luha ko. Lumapit siya. Maraang hinawakan ng balikat ko. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Ako rin, Tito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Walang dapat makaalam. Lalo na ang mama mo. Pero Tito, hanggang kailan ko to itatago? Hanggat kaya natin. Huwag mong hayaang masira ang buhay mo dahil sa pagkakamali natin. Pagkakamali natin. Gusto kong itama. Pero wala na akong lakas para magsalita. Lumipas ang mga araw. Parang naglalakad ako sa ibabaw ng pisi. Kada umaga, nararamdaman kong may kakaiba na sa katawan ko. Mas mabilis mapagod. Mas madalas akong tahimik. At si Tito naman, halatang aligaga. Iwas na iwas ng tingin. Pero lagi pa rin nakabantay sa bawat galaw ko. Minsan, habang kumakain kami, bigla niyang nabanggit. Malapit nang umuwi ang mama mo. Natigilan ako. Ha? Kailan po? Sabi niya sa chat, baka next week daw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Next week. Ilang araw na lang. Makikita ko na si Mama. At hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Simula noon, mas lalong naging tahimik ang bahay. Si Tito laging nag-aayos, naglilinis. Abala sa mga walang saysay na bagay. Parang gustong takpan ng katotohanan. Ako naman, halos hindi lumalabas ng kwarto. Tuwing gabi, hinaaplos ko ang tiyan ko. Mahina pa, pero totoo. Sa bawat pintig ng puso ko, ramdam ko ang takot na baka bukas malaman na ang lahat. Mama, mahina kong bulong habang nakatingin sa kisame. Kung alam mo lang, hindi ko sinadya. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Hindi ko na rin alam kung sino ang mas dapat kong katakutan. Ang galit ni Mama o ang katahimikan ni Tito Greg. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Mama. Mainit ang hangin at sa labas ng bahay, naririnig ko ang mga batang naglalaro. Parang walang alam sa mga lihim ng mundo. At sa loob, si Tito ay nag-aayos ng mesa.
Ako naman ay pilit pinipigil ang panginginig ng kamay ko. Pagbukas ng pinto, boses ni Mama agad ang bumungat. "Anak? Greg? Nandito na ako." Yakap, tawa, halik. Lahat ng matagal kong inasam. Pero ngayon, puro takot ang laman ng dibdib ko. Ang bawat salita niya, parang karayom na tumutusok sa konsensya ko. "Namiss ko kayo. Ang tahimik niyo ah. Ano bang balita? Wala bang pasalubong sa akin?" Umiti ako. Pilit. "Meron po, Ma. Ikaw po mismo. Yung pinakamasayang pasalubong." Tumawa siya. Pero ako, halos hindi makatingin sa mga mata niya. Si Tito naman, tahimik lang sa gilid. Parang may gustong sabihin, pero pinipigilan ng sarili. Habang kumakain kami ng sabay, ramdam ko ang tingin ni Mama sa akin. Yung parang may kutob, pero hindi sigurado. "Alona, parang pumuti ka ah. Ang ganda mo ngayon." Ewan ko po, Ma. Baka sa ilaw lang." Sige." Umiti siya. Pero sa loob ko, parang may umuukit ng kaba. Hindi pa niya alam. Pero alam kong darating din ng araw. Kinagabihan, habang tulog si Mama, lumabas ako sa sala. Tahimik, madilim, at naroon si Tito. Nakaupo sa sofa, nakatingin sa kisame. "Hindi ako makatulog, Tito," sabi ko. "Ako rin." Mahina niyang tugon. Tahimik kaming dalawa. Sa pagitan ng mga buntong hininga namin, naririnig ko ang tiktak ng orasan. Mabagal, mabigat, parang binibilang ang mga araw bago sumabog ang lahat. "Tito, hanggang kailan natin kayang itago to?" "Hindi ko alam, Alona. Pero sana may paraan pa bago malaman ng Mama mo." At doon ako tuluyang napaiyak. Sa katahimikan ng gabing iyon, doon ko lang naramdaman kung gaano kalalim ang bangin na kinatatayuan namin. At kahit gusto ko nang tumakbo, wala na akong mapupuntahan. 2 linggo mula nang umuwi si Mama. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapakali. Tuwing umaga, habang nakikita ko siyang masayang nagluluto, may halong kirot sa dibdib ko. Gusto kong iyakapin siya at umamin sa lahat. Pero paano? Paano ko sisirain ang mundo niya kung ako mismo ang dahilan? "Alona, halika na rito. Mag-almusal ka na." Masigla niyang tawag. Lumapit ako. Dala ang pilit ng ngiti. Habang kumakain kami, nagkwento siya tungkol sa buhay niya sa abroad. Kung gaano siya ka-excited na makasama ulit kami. Si Tito, nagiginig lang. Bihira magsalita. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin. Tapos biglang iiwas. "Ang tahimik mo ah," sabi ni Mama, habang nilalagyan ng itlog ang plato ko. Medyo pagod lang po, Ma." "Pagod saan? Dito sa bahay?" Sabay tawa niya. "Magpahinga ka nga." Napangiti ako. Pero halos hindi ko matunaw ang kinakain ko. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang karayom sa puso ko. Dahil kung alam lang niya ang katotohanan, baka hindi na siya tatawa ng ganon. Kinahapunan, habang naglalabas siya sa likod bahay, nakaupo ako sa labas. Pinapanood lang siya. Ang bawat kilos niya, bawat pawis na tumutulo sa noo, paalala ng sakripisyong ginawa niya para sa amin. At ako, ito ba ang isusukli ko sa kanya?
Bigla siyang lumingon. Anak, okay ka lang ba? Parang matamlay ka nitong mga araw ah. Okay lang po ako, ma. Siguro, kulang lang ako sa tulog. Tumingin siya ng matagal. Parang may gustong basahin sa mukha ko. Sige, basta alagaan mo ang sarili mo ha. Parang pumapayat ka pa nga eh. Napayuko ako. Hindi ko na kayang tumingin sa kanya ng diretso. Pagdating ng gabi, magkatabi kami sa kama. Kwentuhan, tawanan. Pero sa bawat tawa ko, may halong kaba. Nang maramdaman kong halos tulog na siya, dahan-dahan kong hinaplos ang tiyan ko. Hindi pa halata. Pero alam kong naroon na siya. Ang buhay na bunga ng isang lihim na hindi dapat nabuo. Tahimik akong umiyak. Naramdaman kong gumalaw si mama. Kaya mabilis kong pinunasan ang luha ko. Anak, mahina niyang sabi. Po, bakit gising ka pa? Wala po. Naiisip ko lang. Ang daming pagbabago. Normal lang yan. Pero anak, kung may problema ka, sabihin mo sa akin ha. Ako pa rin ang mama mo. Hindi ko na nasagot. Kumapit lang ako sa kamay niya. At doon ako nakatulog. May luha pa sa pisngi. Kinabukasan, maaga siyang umalis para mamalengke. Naiwan kami ni Tito sa bahay. Tahimik, tensyonado. Parang bawat tunog ng kutsara ay eko ng kasalanan naming pareho. Hello na, sabi niya, halos pabulong. Po, kamusta ka na? Eto po. Sigurado ka bang okay ka? Baka dapat magpatingin ka na sa doktor. Hindi po. Baka mapansin ni mama. Tumango siya. Bitin ang salita. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Opo. Pagkaalis niya sa kusina, napasandal ako sa pader. Gusto kong sumigaw. Gusto kong mawala. Pero wala akong karapatang magsalita. Ako ang may kasalanan. Ako ang may lihim na sisira sa pamilya namin. Lumipas ang mga araw. Unti-unting nagbago ang tingin ni mama sa akin. Hindi na niya sinasabi, pero nararamdaman ko. May mga pagkakataon na tahimik siyang nakatingin. Lalo na kapag napansin niyang hindi ako makakain ng ulam o madalas akong naihilo. Anak, baka buntis ka. Biro niya minsan, sabay tawa. Napahinto ako. Napangiti rin. Pilit. Grabe ka ma. Wala nga akong boyfriend. Ha, oo nga pala. Sige, baka stress lang yan. Tumawa siya. Pero ako, halos hindi na makahinga. Isang gabi, habang nagliligpit kami ng mga pinagkainan, nakarinig kami ng kalabog sa sala. Si Tito, natabig ang isang baso. Ay, sorry, sabi niya, pero halatang kabado. Naku, okay lang yan, sabi ni mama. Pero nakatingin sa kanya ng matalim. Greg, parang may iba rin sa'yo ah. Parang madalas tahimik ka na. Pagod lang siguro. Mabilis niyang sagot. Nang umalis si mama sa kusina, nagtagpo ang mga mata namin ni Tito. Walang salita, pero pareho naming alam. Unti-unti na kaming napapalibutan ng sariling kasinungalingan. Isang umaga, habang nasa kusina si mama, nakaupo ako sa sala. Narinig ko siyang may hinahanap. Hello na, saan mo nilagay yung eco bag ko nung nag-grocery tayo? Sa cabinet po ata, ma. Tumango siya at nagbukas ng mga drawer. Tahimik lang ako. Pero nang marinig ko ang pagkaluskos ng papel, parang may kumalabog sa dibdib ko.
Nakalimutan ko. Doon ko pala itinago ang resulta ng pregnancy test ko. Ang papel na matagal ko nang gustong itapon, pero hindi ko magawa. Tahimik siya sandali. Tapos narinig kong mahina siyang nagsabi ng, "Ano to?" Dahan-dahan kong nilingon. Nakatayo siya. Hawak ang test kit at ang papel. Hindi siya nagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. Matalim, nanginginig, puno ng mga tanong na hindi niya kailangang itanong. "Alona." Mahina pero mabigat ang boses niya. "Ma." Halos pabulong kong sagot. "Ano to?" Hindi ako nakapagsalita. "Anak, buntis ka?" Tumulo na ang mga luha ko. Hindi ko na kailangang sumagot. Alam na niya. Tahimik ang buong bahay. Nang marinig kong bumukas ang pintuan, alam kong si Tito Greg yun. Lumapit siya, halatang kabado. At nakita niya ang hawak ni Mama na papel. "Greg, Carmina." Anong ibig sabihin nito? Hindi siya makasagot. Tumingin siya sa akin, tapos kay Mama. Sa isang iglap, nagtagpo ang lahat. Ang mga hinala, ang mga katahimikan, ang mga gabi ng takot. At sa tingin pa lang nila sa isa't isa, alam kong tapos na ang lahat ng pagtatago. "Greg," ulit ni Mama. Mas mababa na ang boses. Nanginginig. "Sino ang ama ng dinadala ng anak ko?" Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahina kong pag-iyak. Tumingin si Tito sa akin. Saglit lang, pero sapat na. At doon ko nakita ang sagot na ayaw kong marinig. Si Mama, unti-unting namutla. Ang hawak niyang papel, nalaglag sa sahig. Tumingin siya sa akin, tapos sa kanya. "Diyos ko, Greg, hindi mo. Carmina, hayaan mo akong, huwag mo akong hawakan." At sa unang pagkakataon, narinig ko siyang sumigaw ng buong galit. Ang tinig niya, halo ng sakit, pagkabigo, at pagkamuhi. Tumakbo ako papalapit sa kanya. Umiiyak. "Ma, patawarin mo ako. Hindi ko po sinasadya, Ma. Please." "Hindi mo sinasadya?" Lumayo siya. Umiiyak din. "Anak, paano mo nagawa ito sa akin? Sa atin? Sa sarili mo?" Hindi ko alam kung anong isasagot. Gusto kong sabihin ang lahat. Kung gaano ako natakot. Kung paano ako nalito. Kung paano ko ginustong tumigil. Pero huli na ang lahat. Pero wala nang salitang makakapagpaliwanag ng kasalanan naming dalawa. Umiiyak si Mama habang dahan-dahang naupo sa sahig. Hawak niya ang ulo niya. Parang gusto niyang gisingin ang sarili sa bangungot. Si Tito Greg naman, nakatayo lang. Parang bato. Walang magawa. Walang masabi. Lumapit ako sa kanya, pero sinigawan niya ako. "Huwag kang lalapit, Alona." "Ma, huwag." Hindi ko alam kung anak pa ba kita ngayon o ibang tao ka na sa harap ko. Tumigil ako. Parang may sumabog sa loob ko. Gusto kong yakapin siya. Pero ang pagitan namin, parang bangin na hindi ko na malalampasan. "Umalis muna kayo. Pareho kayo. Bago ko pa magawa ang hindi ko dapat gawin." Mahina niyang sabi. Halos wala ng boses sa pagod. Tahimik. Walang umiimik sa loob ng bahay. Naririnig ko lang ang hikbi naming dalawa. Ako at si Mama. At sa bawat segundo, ramdam kong tuluyan ng gumuho ang tahanang binuo niya para sa amin.
Hindi ko alam kung paano ako nakatulog nung gabing iyon. Ang huling naalala ko, si Mama ay umiiyak pa rin sa kabilang kwarto. Ang bahay na dating puno ng tawanan, ngayon ay parang nilamon ng katahimikan. Kinabukasan, hindi na ako nagulat nang marinig ko si Mama sa sala. Mahinahon ang boses niya, pero ramdam mo ang puwersa sa likod ng bawat salita. Greg, umalis ka na. Hanggang dito na lang tayo. Hindi ko kayang patawarin ka sa nagawa mo sa anak ko. Wala siyang sigaw, walang eksena. Pero yung ganong katahimikang tono ang mas masakit. Si Tito Greg ay tumango lang. Carmina, wala akong maidadahilan. Wala akong karapatang manatili. Pero sana pagdating ng panahon, mapatawad mo pa ako. Hindi ko sinasadyang mahalin ang anak mo. Pero gusto ko lang malaman mo na minahal din kita. Nakita kong ibinaba niya ang mga gamit niya sa isang lumang bag. Tumingin siya sa akin sandali. Walang salita. Puro pagsisisi. Hindi ko siya matignan ng diretso. Gusto kong magalit. Pero gusto ko ring magpasalamat. Sa wakas na iyon. Kahit ganon kasakit. Nang tuluyan na siyang lumabas ng pinto, sumunod ang luha ni Mama. Umupo siya sa mesa. Tinakpan ng palad ang muka. At mahina niyang sinabi, "Paano ko ito'y pagpapatuloy, Lord? Paano ko papatawarin ang sariling pamilya ko?" Lumapit ako. Lumuhod sa harap niya. "Ma, patawarin mo ako. Kahit hindi mo kaya ngayon, alam kong kasalanan ko rin. Hindi ko alam kung paano nangyari, kung bakit ako humantong dito. Anak, hindi ko alam kung kaya ko. Pero ikaw pa rin ang anak ko. Magbabayad tayo sa kasalanang to. Sa pagharap, hindi sa pagtakas." Tumango lang ako. Walang makakapagbura sa nangyari. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong kaya naming huminga ulit, kahit mabigat. Ilang linggo ang lumipas. Nag-empake kami ni Mama para lumipat ng bahay. Gusto niyang magsimula sa ibang lugar. Tahimik, malayo sa mga tanong ng mga kapitbahay. Habang inaayos ko ang mga gamit ko, napatingin ako sa salamin. May bakas ng pagod sa mukha ko, pero may kaunting tapang na rin. Nasa tiyan ko pa rin ang bunga ng pagkakamaling yon. At bawat tibok ng puso nito ay paalala ng mga desisyong hindi na mababawi. Kinagabihan, habang mag-isa ako, sinusulat ko sa notebook ko ang lahat. Ang buong kwento, ang mga dahilan, ang mga luha, ang mga sana. At sa huli, isinulat ko ito. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong humingi ng tawad o kung may patutunguhan pa ako pagkatapos ng lahat. Kung may makarinig man ng kwento ko, sana sabihin niyo sa akin. May pag-asa pa bang mapatawad ako? O kailangan ko lang tanggapin na habang buhay kong dala ang kasalanan ko? Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang. Alona. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa istoryang isinulat ng ating sender na si Ma'am Alona. This is your Ate Chi, Secret Files, ang kwento ng inyong buhay. Huwag po kalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng Ate Chi, Secret Files. Hanggang sa muli. Bye!